Napangiti na lang si Amer at napakuyom nang gawin na ni Mendez ang isang hindi kapani-paniwalang play na nagpatahimik sa buong venue. Makikita nga ang pagtalo ni Ricky Mendez at pagdakdak ng bola sa basket. Kinben Book 6, Chapter 122. Seryosong pinagmasdan ni Coach Isaiah ang kanyang mga dumating na players. Napatingin nga rin siya kay Carlo at sinabi niyang magpahinga muna ito. Makikita nga rin si Dre Sanchez na nakatayo na dahil paglalaro na ito ni Coach Isaiah upang maging primary defender ni Alvin Solis. Huwag mong papakawalan si Solis, Dre. Sambit nga ni Coach Isaiah. Napatingin nga rin siya sa mga manlalaro niya. Nakita niya ang pagbabago sa galawan ng Davao players at kailangang mabawi raw nila ang momentum ng laro. Tapatan ninyo ng shooting din ang ginagawa ni Solis. Kung iisa lang siyang pupuntos, imposible pa ring matalo kayo. Seryosong wika nga ni Coach Isaiah at napatango naman ang kanyang mga players. Nakikita nga rin si Ricky na nakatingin sa sahig ng court. May malalim itong iniisip. Pagkatapos noon ay huminga siya ng malalim at tumayo na. Dahil kay Kuya Kaiser, kaya gumanda ang laro nila. Nagpapakitang gila sila sa kanya. Sabi nga ni Ricky sa sarili, humigpit nga ang depensa sa kanya ni Duterte at nag-focus naman si Alvin Solis sa paglalaro. Ganito nga raw talaga ang mangyayari kapag ang basketball hero mo ay nanonood. Wala talagang madaling panalo. Sabi pa nga ni Mendez at makikita na nga rin ang pagtayo ni Maki na sumunod sa kanya. Marlon ang rebound. Sabi nga ni Coach Isaiah at tumango naman si Marlon na napasulyap din sa kabilang bench. Sa malaking manlalaro, nakatapatan niya. Ang referee nga ay sumilbato na at sa pagsambot ni Mendez sa bola ay agad niyang ipinasa ito sa kanyang kuya Maki. Ito ay upang maiwasan ng biglaang pag-double team sa kanya ng kalaban. Sa pagtawid nga sa gitna ng bola ay siya namang biglang pagtakbo ni Markili mula kay Manigpas. Ginamit nga niya ang screen ni Sanchez at si Alvin Solis nga ay napaseryoso dahil na nga habulin niya si Lee ay bumigla ng harang ang bagong pasok niyang katapatan. Binigyan nga agad ni Dre ng pabanggang screen si Alvin Solis na makikita rin sa mukha ang biglang pagbabago. Si Sanchez naman ay marahang ngumiti at dahil sa ginawa niyang iyon ay hindi na ituloy ni Solis ang kanyang paghabol. Si Markili ay lumampas ng arko at sa pagbato naman ni Maki rito ng bola ay agad nga rin siyang tumalon para sa isa ring tres. Si Alvin Solis naman ay halos yakapin na ni Dre sa kanyang depensa at dahil ngayon lang ito naglaro ay punong-puno pa ito ng lakas. Si Solis nga ay pasimpleng itinulak ng katawan si Dre para lumayo kaso ngumiti si Sanchez at lalong nagpumilit na hindi siya magkakaroon ng libreng espasyo sa opensa man o depensa. Nang mga sandaling iyon ay nakay Duterte na nga ang bola at sa pagdating niya sa side nila ay siya namang paggamit niya sa screen na ibinigay ni Albert Solis. Dahil nga sa nakita niya si Dre Sanchez na hindi patakasin ang kapatid nito ay siya na raw ang gagawa muna ng paraan. Isang switching nga ang naganap at sa pagpasa ni Duterte sa kanya ng bola ay agad siyang napatingin sa bantay niyang si Ricky Mendez. Iginalaw niya ang bola niyang hawak at sa pag-react ni Ricky ng bahagya ay doon na nga tumalo ng mataas si Albert Solis. Hindi ako aabutan ng isang ito. Sabi nga ni Solis sa sarili at sa pagtingin niya sa kanyang defender ay doon na niya binitawan ng bola. Sinabayan siya ni Mendez pero hindi naman ito natamaan ng bola ang kanyang pinakawalan. Ang problema nga lang ay nawala siya sa focus dahil sa matalim na tingin ni Mendez. Akala niya kasi ay mabubutaan siya nito. Sa paglapag nga niya ay doon na nga maririnig ang pagmintis ng bola sa ring. Kasunod nga rin noon ang pagseryoso ni Marlon dahil biglang humarang ang mabigat na braso ni Perez sa kanya. Umabante rin ito at parang nais nitong pigilan ang kanyang gagawing pagtalon. May maliit na ngiti nga rin ang sumilay sa labi ni Perez at bumigla siya ng diin kay Magbuo. Kasunod nga noon ay ang paggit-git niya rito habang nakatingin sa pababang bola. Hindi ka makakatalon. Sabi nga niya ng mahina at dito na nga nagdilim ang paningin ni Marlon Magbuo. Tumalon pa rin si Marlon at ang mga paa niya ay pasimpleng tinapakan ang nasa likuran niya. Pinaguhit din niya ang kanyang siko ng pasimple sa katawan nito. Doon na nga si Perez na pangiwi dahil solid ang pagtama noon na hindi kapansin-pansin. Talagang pinilit mo. Sabi nga niya at makikita nga si Marlon Magbuo na nakuha ang rebound. Makikita nga sa mukha ni Perez ang gigil at sa paglapag ni Magbuo
ay agad din niyang dinakot ang bolang nasa mga kamay nito. Kaso mabilis siyang iniwasan ni Magbuo nang patalbugin agad nito ang bola. Si Marlon naman ay seryoso siyang pinagmasdan at sa muli niyang pag-iwas kay Perez ay doon na nga nadapa ang malaking sentro ng Davao na ikinaseryoso ng mga manonood. Si Magbuo naman ay makikita ang pagngiti na tila isang nakakatakot na manlalaro at nang ipasa niya ang bola kay Mendez ay hindi siya tumakbo bagkus ay pinagmasdan niya lang si Perez. Hinintay niya itong tumayo at hindi nagustuhan ni Perez ang ginawa ng katapatan niyang ito. Mayabang ka, bulalas nga ni Perez na binigla ng tulak si Magbuo kaso bumigla ng iwas si Magbuo at muling nadapa si Perez. Doon na nga rin nagsalita si Marlon dito. Hindi mo ako kaya, sabi nga ni Magbuo at doon na nga napakuyom si Perez na nakaramdam ng inis na ginawa sa kanya ng sentro ng kalaban. Napaseryoso naman si Coach Danny sa nangyari habang si Kaiser naman ay napangiti na lang ng pasimple. Sa kabilang side naman, makikita nga si Mendez na nasa harapan na ni Duterte. Umatras siya ng mabilis at sa pagkaliwa niya ay doon na nga ito bumangga sa bumigla ng dating na si Magbuo. Isang screen iyon at si Ricky nga ay makikitang agad na lumayo at sa pagtalo niya ay siya naman pagdating ni Alvin Solis upang siya ay butaan. Napangiti si Ricky at kasunod noon ay ang pagpasa niya sa bola habang nasa ere. Pinadaan niya ito sa kanyang likuran at doon na nga niya ito ipinasa sa kanyang kuyang makina walang alinlangan na nagpakawala ng tres na hinalit agad ng bola ang basket. Sa paglapag naman ni Alvin Solis ay narito na naman si Dre Sanchez na dinikitan siya. Ang kulit mo sabi na nga lang bigla ni Solis at si Dre naman ay ginitgit siya. Nang makita nga ni Alvin si Albert ay agad siyang humingi ng screen dito para makawala kay Sanchez. Nang makita naman iyon ni Duterte ay agad niyang ipinasa sa kumawalang si Alvin ng bola. Sa pagsambot nga ni Solis ay agad siyang umatras at nang humabol muli si Sanchez ay doon na nga niya ito pinakagat sa kanyang jump shot. Masyado kang makulit sabi nga ni Alvin sa sarili at kasunod noon ay ang pagseryoso niya dahil hindi tumalon si Sanchez. Hindi ito kumagat sa kanyang fake at ngayon ay naapiki siya ng pwesto dahil sa paglapit nito. Gumagalaw ng mabilis sa mga kamay ni Dre at si Alvin ay napatalo na lang at napabato ng bola kay Perez na agad ding napangiti. Nice pass Alvin, sabi nga niya at binigyan niya ng malakas sa pag-atras si Magbuo na nasa kanyang likuran. Ngayon daw niya ito babawian. Si Marlon naman ay nagdilimang paningin nang saluhin niya ang pwersa ng kalaban. Malakas iyon at kung kagaya pa rin daw siya noong nasa Mima Europa League ay baka raw natumba na kaagad siya. Si Perez nga ay napangiti at muling binigyan ng pagposte si Magbuo. Bumangga siya rito at nang dumikit siya ay dito niya narinig ang boses ng kanyang katapatan. Iyan na ba ang pinakamalakas mong post move? Mahinang tanong ni Magbuo at nang marinig ito ni Perez ay bigla niyang hinawakan ng bola at humakbang pakaliwa papunta sa basket. Ginamit din nga niya ang kanyang siko para patamaan ang nasa likuran niya kaso mabilis na umatras si Magbuo at nang tumalon si Perez ay doon na nga napakuyom ang mga supporters ng Davao. Isang harapang block ang ginawa ni Magbuo kay Perez at sa paglapag nga ng sentro ng Davao ay napaupo pa ito sa sahig. Si Marlon naman ay pinagmasdan ito at bigla ngang napalunok si Perez dahil parang nakakatakot ang datingan nito ng oras na iyon. Ang bola naman ay si Alvin Solis ang nakasambot kaso nang gagalaw na siya ay bigla na lang dumating ang makulit niyang defender. Napaatras siya at si Dre naman ay seryoso siyang pinagmasdan. Dito na nga bumigla ng talon palayo si Solis. Kaso mula sa tabi niya ay naroon na nga si Mendez na biglang hinaklit ang bola mula sa kanya. Sa pagpapatalbog nga ni Mendez sa bola ay siya naman pagdating ni Duterte at nang nasa harapan na niya ito ay bumigla siya ng pagtalikod at pag-ikot. Isang pakaliwang galawan na sinundan niya ng mabilis sa paglipat ng bola sa kabila niyang palad ang kanyang ginawa. Umabante rin siya ng mabilis at iniwanan si Duterte. Dito na nga nasaksihan ng mga manonood ang isang spin move crossover at sa pagdating ni Mendez sa side nila ay siya naman paglitaw ni Alvin Solis sa kanyang tabi. Humabol ito at makikita nga na desidido itong mapigilan siya ng mga oras na iyon.
Bumigla nga ng hinto si Mendez at sa paghinto rin ni Solis ay makikita nga na ang bola ay bigla na lang tumalbog sa pagitan ng bukas na binti nito. Lumampas kaagad si Mendez at sa pagbawi ng kamay niya sa bola ay makikita na nga lang si Solis na nagdilim ang paningin. Hindi pa rin ito sumuko, humabol pa rin ito kay Mendez. Sa tingin mo ba ay kaya mong talunin sina Lastimosa? Tanong nga ito ni Kaiser kay Alvin Solis noon. Hindi niya ito nasagot. Ako, matatalo mo ba ako? Dagdag pa nga ni Amer. Idol kita kuya, kaya wala sa isip ko ang gawin niyon. Sumagi nga ito sa alaala ni Amer habang pinagmamasdan ang dalawang manlalarong iyon. Bakit mo ako gustong makilala? Tanong nga ni Amer kay Mendez na mag-usap sila sa kalapan. Malakas kasi ang loob ni Mendez kay Ricafort at nagawa nitong mapilit ito. Ikaw ang palaging pumapangalawa sa MVP ranking sa PBA at ikaw ang nakita kong masayang panoorin. Magaling ka. Kung may gagawin akong idol sa PBA, hindi si Sir Jeff. Ikaw iyon kuya Kaiser. Seryosong wika nga ni Mendez at si Amer ay tila naalala si Alvin Solis sa mga sinabi nito. Gusto mo ba akong matalo kung ako ang idol mo sa PBA? Tatalunin mo ba ako? Napangiti na lang si Amer at napakuyom ng gawin na ni Mendez ang isang hindi kapanipaniwalang play na nagpatahimik sa buong venue. Makikita nga ang pagtalo ni Ricky at pagdakdak ng bola sa basket. Ang sumabay naman sa kanyang si Alvin Solis ay napaseryoso dahil doon at natawagan pa ito ng foul nang mangyari iyon. Pinosterize ni Mendez si Alvin Solis at makikita nga si Mendez na bumitin muna sa basket at sa paglapag niya sa ibaba sa likuran ni Alvin Solis ay napatingin pa nga sa kanya si Kaiser Amer. Tatalunin kita kuya kasi gusto kong maging pinakamagaling. Nang marinig ito ni Amer ay agad siyang napatingin sa malayo at biglang naalala ang sinabi niya sa current MVP ng PBA noong unang beses niyang nakaharap ito. Gusto rin niyang maging pinakamagaling pero may pader na humarang sa kanya nang gawin niya iyon. Maraming beses na niya itong sinubukan kaso hindi siya makalampas sa ace player ng Gin Kings na kanyang tiningala.